They said they will help me, and then they were taking film of me. They weren't uploading the videos. Yeah. They sent me back to Cebu saying I would get help with my case. They would send money for food budget. Oh, Nothing sinabi din happened. pala. Nothing happened. Nabibigyan daw siya ng... So meron din pala siyang budget for the meal niya. Wala. No more budget. They didn't contact me. Oh, they not contact them. Their reporter told me they will contact me. Oh my God. Wala din silang Giselle. Giselle. Giselle, no, Gisela. After I went back to Cebu, sometime before I came back, she left. She left. No one Gisela there. No one contacted me. Pangit yung gano'n, sabi ko. Baka nagpapaloko ka na naman, sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, matagal na daw niyang kilala yun. Sabi ko, hindi ako naniniwala matagal mo nang kilala yan. Oo. Kasi kung matagal mo nang kilala yan, dapat kinuha ka na niya sa kalsada. Kaya nga. Na para tulungan ka. Yun lang, tapos sabi nila kasi yung visa niya sa September 23 lang. Visa niya, papuntang Australia, pauwi. Oh, may visa na siya. Oo, visa. Ayos na yung visa niya. Makakagibang na siya. Hindi ko na alam. Kinakontak ko nga si ma'am dyan hindi naman nagsumasagot yung reporter. Oo. Hindi nagre-reply sa akin. At sana naman lang, sabihin niya sa akin, Sir Punsala, napauwi na po namin si Sir Michael ng maayos. Okay na po siya. Walang ganun. Yun lang. Kaya siguro hindi kasi nasagot kasi hindi nakauwi si Michael. Kaya nga, Kasi hindi naman sasabihin nung isang taga TV5 na kumausap doon sa na-vlog ko na si Michael daw hindi naman daw nakauwi, no? Binigyan daw ng pang-uwi at pinadalan pa daw ng kaibigan, pinambabae lang daw. Grabe. Kung yun ay chismis man lang, ay nakakalungkot. Kung hindi sana chismis, sana nakauwi si Michael. Kasi wala tayong balita kung nakauwi na hindi man sila nagbalita Kaya alam niyan boss, yung dapat sila sa rap si Idol. Sa kanila ko tinan-over yun tinan-over mo yun Tinan-over ko. Di pakikabalita ako sa kanila na kung ano man nangyari kay Michael, kung nakauwi o hindi, di ba? Oo. Yun pala, hindi pala nakauwi. Yun ang sabi. Kasi nakausap ko yung na-vlog ko. Baka kapares din kayo, papauwi kayo, babalik din kayo. Tulad nung isang Australiano na tinulungan namin. Nabigyan ng pamasahe, inayos, hindi man umuwi, ng babae lang daw. Ang masama niyan, Kuya Punsalan, kung yan ay nasa Bicol o nasaan man yan, pag naubos ang pera yan, babalik sa lansangan dito yan. Palagay mo, tutulungan mo pa ba ulit yan si Michael? Wala na ako. Wala na, hindi rin tutulungan yan, bayan natin siya. Kasi nawiwili na yan. Kasi patuloy niyang gagawin yan. Yung pala yung ginawa niyo sa amin. Oo, mas lalo ikaw kasi Kuya, mas lalo kang hindi naman yun talagang tulong mula sa puso mo yun, inalagaan mo siya. Nung nagkaroon na siya, iniwan ka lang ng parang tapos maganda sana kung nakauwi siya, mas okay. Ngayon nakasagap tayo ng balita na gano'n. Yun guys, welcome to my video. It's me, Boy Sardinas. Dito tayo ngayon kay Idol Rapi Tulfo, no? Nakakalala nyo ba si Michael Australiano na tinulungan natin, inampun natin, then kinuha ni Sir Punsalan. So dito tayo ngayon sa kanto na to kung saan nagta-traffic si Sir Punsalan. Makikibalita tayo kung talaga ba nakauwi na si Michael. Ang balita ko rito, nasagap ko is hindi naman daw umuwi si Michael, binigyan daw ng pamasahe, pinambabae. Nako. So si Michael, mga idol, is hindi po umuwi, no? Hindi pa pala napauwi. So ngayon kinausap itong mga na-video ko rito, na-vlog ko, nabigyan ng tulong. Bakit pa daw nagpa-interview sila sa akin? Oh my goodness. Baka daw siraan pa yung Tulfo. Wala naman akong sinisira dito sa TV5. Ang sinabi ko lang naman dati na sana matulungan, no? So wala naman yun. Kung minasabi man ako masama, pasensya na lang po. Importante, pare-parehas po tayo nakakatulong. At dito sa TV5, marami na tayong napauwi sa probinsya. Maraming tayong natulungan dyan. Kaya ayun, nagbigay tayo ng bigas doon. Nagbigay tayo ng konting pera. At least kahit papaano, no? So ngayon, nakakita ng staff ng TV5 na ini-interview ko tong pamilya. Nakapanood nyo sa isang vlog ko. Nilapitan sila ng taga TV5, no? Na sabi, kakausapin daw sila ngayong alas 10. O diba, napaganda pa rin yung ating punta rito.
Kasi malay mo kung hindi ako pumunta, baka hindi naman nila interviewin. So hindi ko alam. So at least napansin ng ating TV5 na nandito na naman si Boy Sardinas na kahit paano tumutulong. Eh baka naman nahiya siguro na kay Boy Sardinas pa humihingi ng tulong, eh andyan naman daw sila. O di ba, napaganda, okay na rin yun mga sir, no? Shoutout po dun sa TV5 na nakita ako. Kilala din tayo kasi ng mga dito sa loob ng TV5 na alam naman nila tumutulong tayo dyan. So marami pong salamat dun kay Idol, no? Kakausapin tong dalawang pamilya na gustong umuwi ng probinsya at tutulungan na daw. So ayan, mababawasan na. So yun ang pinakamagandang balita ko sa inyo mga idol, no? So yun, alas 10 kakausapin sila. Sana matulungan na sila at makauwi na ng probinsya kasi sa Monday daw po bawal na sila dyan. So ano pang gagawin? Dapat pauwiin na lang, no? Yun ang magandang good news na nangyari ngayong araw. So kasi nandito kami nila Tolboy Maas, meron din kami ditong pinunta na sana ay masolusyonan. Pero habang naghihintay ako sa labas, alam niyo naman may dala akong bigas, may konting pera, tumulong tayo dito. Ayun ang kinaganda, nakakita tayo ng Tega TV5 na nandito na naman si Boy Sardinas, baka daw siraan ko na naman daw sila, hindi naman po ako naninira. So ngayon, eto ngayon ang pinakamartes ko sa inyo mga idol, mga cadaver cats, no? Itong si Michael na inampon ko, yung nagtrending sa ating YouTube channel nung nandito tayo, kaya ito napansin din ng staff ni Idol Rapi Tulfo. So tinutulungan to kay Sir Ponsalan, pinunta sa immigration, something like that. Akala ko nakauwi na si Michael. Ang sabi doon, no, hindi daw umuwi si Michael. Yung binigay na pera na pamasahe at padala ng kapatid ni Michael, Australiano, pinang babae. Oh my goodness! Pinang babae daw mga cadaver cats, no? Napakalupit, pinang babae. So malamang si Michael ay nandun niya sa Cebu at pag naubos ang pera niyan, pulubi na naman yan, balik na naman dito yan sa TV5. Malamang yan, pag bumalik ka pa Michael dito sa TV5, kahit ako hindi kita papansinin, bahala ka sa buhay mo dyan, maging pulubi ka. Kasi tinulungan ka na ng mga tao dito, is baliwala sa'yo, no? Pinadalang ka ng kapatid mo, kung totoo man yan, ay nakakagigil ka, no? Pinadalang ka ng kapatid mo ng pera, binigyan ka ng TV5 na pamasahe, hindi ka man daw umuwi. Oh my goodness. So okay, andun si Sir Ponsalan. Puntahan natin dito. Nandito siya. Nagigil, no? Pero okay lang din, nakaganda yung ating punta natin dito dahil nakakausap ko yung dalawang pamilya, no, nakita ng TV5. O di ba? Napakalupit. Ang ganda doon. Idol Rapi Tulfo, mga staff, wala naman akong sinasabi nga masama. Eh basta ako kahit paano tumutulong naman dito. Tumutulong ako sa inyong atikain sa kahit mga konting paraan. Eto sir, naka-vlog ako ha. Si Michael daw hindi man daw umuwi. Ayun ang balita sa akin doon, no, yung pamilya na yon, na-vlog ko kasi. Ngayon, lumapit sa kanila yung Tiga TV5. Paglapit nila, bakit daw sila nagpapa-interview sa akin? Nandito, andyan naman daw yung TV5. Kung hindi ko binalag, hindi man nilalapitan. Nagbigay lang naman ako ng bigas sa konting pera. Ayun, nilapitan sila ng TV5 na stop. At pumili daw sila ng alas 10 para makatulong pauwi na lang. O di ba, napaganda. Ngayon si Michael, sinabi nila baka pares din kayo ng tinulungan. Yung Australiano daw hindi daw umuwi, pinadalan daw siya ng kapatid niya. Tama. Tapos binigyan ng pamasahe pa uwi, hindi man daw umuwi. Pinambabae daw ni Michael. Ganito ba yun? Meron ba ano, dito tayo. Nakontak nga kasi ganito yun. Nung September 14, nag-email yung kapatid mo sa kanya, yung kapatid yung babae, si Katrina. Na papadalan siya ng pera ng 400 Australian dollars. Convert mo sa peso yon, nagkakahalaga ng 14,000 pesos. 14,000. 14,000. Ngayon, sabi niya sa akin, pag uwi ko sa bahay, Patrick, can you samahan ko raw siya pumunta sa Western Union para kunin daw yung pera niya. Ngayon, sabi ko, it's okay, magbibihis lang ako. Sabi niya, mamaya, alis na kami sir ha, pamasahe ko lahat. Pamasahe ko ha, wala akong kapera-pera nun. At pagkarating namin sa Western Union, sa may Bonnie Avenue, sabi niya, ayun, nakuha niya yung pera, yung passport, nakuha niya yung pera niya. Ngayon,
nag-ask kasi sa Western Union na teller. Papadala niya raw yung 10,000 sa Cebuana. Ano kang tipaklong? 10,000 agad Pesos. Sabi ko, inas ko siya. Sabi ko, saan mo isi-send ng money na 10,000 pesos? Sabi niya, we talk later. Sabi niya. Saka lang daw kami mag-usap. Papadala niya lang daw muna yung 10,000. Yun pala, pinadala yung 10,000 sa babae. Ay, grabe. Bicolana, bata pa. Ano, pag uwi sa bahay, sabi sa asawa ko, ito sa asawa ko, paload down daw yung cellphone ng babae. Paloodan ng 100. Pinaloodan naman asawa ko. Para pantawag. Kinuha ko yung number. Connect ko kung sino. Yung pala, babae, Bicolana. Ano, sabi ko, are you a friend of Michael? Sabi ko, biglang binaba, din-drop yung call ko. Babae, Bicolana. Ayun, hindi ko na nakontak yung Bicolana. At sabi ni Michael, alis na ron siya sa amin. At kailangan niya daw tumira sa condo. Kinuha siya ni TV5? Over sa kala Ma'am Jen, Channel 5. Channel 5? Yung ano, yung siguro mga September 18. Tapos? Dinala niya yung mga gamit niya. Sabi ko kay Michael, bakit ganun Michael? Sabi ko, nung kailangan mo ng tulong, nandito ka sa kalsada, halos sa masirakan na ulo sa kalsada, wala yung mga kaibigan mong yan. Ba't biglang-bigla nagkaroon ka ng kaibigan? Ganyan, bigla mong pinadala ng pera. Hindi siya nag-ano ako sa pera mo, ha? Sabi ko, pangit yung ganun. Sabi ko, baka nagpapaloko ka na naman. Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, matagal na daw niyang kilala yun. Sabi ko, hindi ako naniniwala matagal mo nang kilala yan. Kasi kung matagal mo nang kilala yan, dapat kinuha ka na niya sa kalsada. Kaya nga. Para tulungan ka. Yun lang, tapos ano, sabi nila ano, kasi yung visa niya sa September 23 lang. Visa niya, papuntang Australia, pauwi. May visa na siya? Visa. Ayos niya eh, visa niya. Ano na, makakagibag na siya. Hindi ko na alam. Kinakontak ko nga si Ma'am Jen eh, hindi naman nagsumasagot eh, yung reporter. Hindi nagre-reply sa akin. At sana naman lang, sabihin niya sa akin, Sir Ponsala, napauwi na po namin si Sir Michael lang maayos. Okay na po siya. Walang ganun. Yun lang. Kaya siguro hindi kasi nasagot kasi hindi nakauwi si Michael. Kasi hindi naman sasabihin nung isang taga TV5 na kumausap doon sa na-vlog ko na si Michael daw hindi naman daw nakauwi, no? Binigyan daw ng pang-uwi at pinadalan pa daw ng kaibigan, pinambabae lang daw. Grabe. Kung yun ay chismis man lang, ay nakakalungkot. Kung hindi sana chismis, sana nakauwi si Michael. Kasi wala tayong balita kung nakauwi na, hindi man sila nagbalita eh. Kaya alam niyo boss, yung dapat sila sa rap kay Idol, sa kanila ko tinan-over yun eh. Tinan-over mo yun eh. Tinan-over ko, di makikabalita ako sa kanila na kung ano man nangyari kay Michael, kung nakauwi o hindi, di ba? Pala, hindi pala nakauwi. Yun ang sabi. Kasi nakausap ko yung na-vlog ko. Baka kaparesting kayo, papauwi kayo, babalik din kayo. Tulad nung isang Australiano na tinulungan namin. Nabigyan ng pamasahe, inayos, hindi man umuwi, ng babae lang daw. Ang masama yan, Kuya Ponsalan, kung yan ay nasa Bicol o nasaan man yan, pag naubos ang pera yan, babalik sa lansangan dito yan. Palagay mo, tutulungan mo pa ba ulit yan si Michael? Wala na ako. Wala na, hindi rin tutulungan yan, bayaran niya siya. Kasi nawiwili na yan. Kasi patuloy niyang gagawin yan. Yung pala yung ginawa niyo sa amin. Mas lalo ikaw kasi Kuya, mas lalo kang hindi naman yun talagang tulong mula sa puso mo yun, inalagaan mo siya. Nung nagkaroon na siya, iniwan ka lang ng parang tapos maganda sana kung nakauwi siya, mas okay. Ngayon nakasagap tayo ng balita na gano'n, hindi umuwi. Kinukontak ka rin, tagal na kitang kinukontak para sabihin ko sa iyo. Kaso busy ako kasi Kuya na napapagamot akong tatay ko. Kailan lang ako bumalik dito. Dinala ko tatay ko sa Nueva Ecija. Saka hindi rin ako masyado makapag-vlog kasi ayoko nag-charity pagka meron din ako iniisip. So ngayon pala ako naka-recover. Si Michael pag-silbi ako, galit pa sa akin. Sabihin pa, titignan pa ako ng masama. I will eat later. Ganyan yan sa akin dun eh. Ganun pa. Sabi ko, pinag-silbihan ko na. Alam mo, wala nang makain mga.
Grabe, no? So ayun, may iyak na naman si Kuya Punsalan. Kasi naaalala niya guys kung paano niya alagaan si Michael at kung paano niya aruguin, no? Tapos ngayon, nabalitaan mo, mas maganda sana yung Martes na nakauwi eh. Eh kaso may nakasagap ako ng Martes, hindi nakauwi. Grabe. Kaya nakakalungkot. Eh ang masama niyan, hindi mo matiis yan. Pag bumalik dito at wala nang pera yan, lalapit na naman sa'yo dito, mukhang gusgusin at mukhang ano na naman. Paano yan? At baka hindi na rin pansinin ng TV5 yan dahil niloko na naman sila. Laki ng sinayang niyan, boss, na ano, na pera ng Channel 5. Oo. Saka yung ano natin, tulungan natin. Oo. Laki ng sinayang. Grabe. So ito guys, no, abangan nyo pagdating ng panahon si Michael Australiano. Pag nakita namin dito yan, ipakita ko sa inyo, ibablog ko lang din, no? Kaso hindi natin tutulungan, ewan ko na lang. Nagpunta pa kami ng immigration ng misis ko, inampong ko siya sa bahay, tapos umalis doon kasi ayaw niya na maingay kasi marami kong ampon. Kinuha ni Kuya Punsalan, tumagal na naman sa kanya. Ngayon napansin ng TV5 yung aking vlog, tinulungan si Michael. Ngayon nakasagap tayo ng balita ay hindi umuwi si Michael, no, ng babae. Anak ng weteng pagpala ng kagkakapera yan, babaero pala. Pag wala na't iniwan na yan, wala naman alam na trabaho yun eh. Wala na, isa na naman yan ditong pulubi yan. Ay baka hindi ko tutulungan yan. Lahat ng mga credentials niya, expired na lahat eh. Expired na lahat na lahat. Driver's license niya, wala, expired. Wala, hindi na makatrabaho yan. September 23 dapat ang alis niya. Oh, yun nga sabi mo, di ba? September 23, 24, alis na yan. Eh, sana mali yung Martes na sinabi doon sa na-vlog ko kasi taga TV5 yun eh. Nakikita ko nga si Ma'am Jen ng reporter ng ano. O Ma'am Jen ng reporter ng TV5, baka mapanood mo tong video na to. Pakisagot mo daw yung tawag ni Sir Punsalan, makibalita lang sana kami kung nakauwi ba talaga si Michael. Para naman matahimik na tayo kasi ang alam ko talaga nakauwi na. Sabi ko masaya na ako at nakauwi na si Michael at si Kuya Punsalan is tapos na rin ang obligasyon niya. Napakalaking ginhawa ni Michael na meron siyang natirahan, meron siyang nasilungan na bahay sa pamamagitan ni Kuya Punsalan at sa akin. At sa yon natulungan nga ng TV5 kaso yung Marites na balita natin ay nako nakakapanghina kasi sa tagal ng sakripisyo ganun pa rin nangyari. Saka syempre nakakaya rin yan sa TV5, naggastos din yan, sinusundo-sundo pa sa inyo ng TV5. Oo, papunta ng immigration, papunta ng ganito. At ang alam ko wala nang balita, nakauwi na si Michael. At ngayon po nagpunta ako dito kasi may lakad kami sa TV5. Habang naghihintay ako doon sa isang kasama ko si Tolboy Maas, charity ako dyan, nagbigay ng bigas, konting pera, tulong. At ayun, nakita ako ng taga TV5 na nandito na naman si Boy Sardinas. Baka daw siraan ko daw yung TV5, hindi man ako naninira. Ay dapat nga masaya sila dahil tumutulong ako dyan sa harap na yan kasi hindi man nila kayang lahat tulungan yan. Kahit pa paano, pantawid gutom. At dyan, marami na rin naman tayong napauwi yan sa probinsya. Oo. At maraming salamat, napansin nyo ko yung binalag ko na dalawang pamilya. At tawagin daw ngayong alas 10. Sana mapauwi na rin yan, no? Nako, paano yan Kuya Punsalan? Maghihintay na lang tayo. Ikaw unang makakita kay Michael dito pag bumalik yun. Tawagan mo ako, ano? Ay palagay ko, ayoko nang tulungan yan. Paano yan pag sinabi, Kuya Punsalan, I will be back to your house. Babalik sa bahay mo. Tatanggapin mo ba? Wag ka na lang maging tawag dito, maawain kasi ano ka na nun, parang ano ba tawag sa Tagalog na yon, yung abuso na talaga yon, hindi na kailangan yung tanggapin mo. Kasi nung nagkaroon siya ng pera, pinabayaan ka na ng babae na. Grabe, nakakagigil eh. Sa mga kapatid ko, magigigil kay Michael. Dati ang daming naaawa, ngayon sana totoo yan na nakauwi. At kung totoo naman din na naging hindi siya umuwi, ay kasi dati sinasabi niya ayaw talaga niya umuwi eh. Ngayon nagkapera, o palagay mo nauto niya itong TV5 para bigyan siya ng pera. Kasi hindi na po inere yung vlog kay Michael. So ako na lang po yung nagbablog na nagkaroon kayo ng balita kay Michael Australiano na vlog na yun ni Idol Rapi Tulfo.
tinulungan na rin yan, no? Siguro nagsawa tong TV5, tinutulong-tulungan na ganito. Tapos na-vlog ko, naging pulubi na rito. Tapos kinuha ni Kuya Punsalan, na-vlog ko, may nasabi ako ata na hindi maganda sa vlog ko. Tinulungan ulit ng Rapid Tulfo, no? Dahil sa vlog na yon kasi nag-trending. So okay na rin yun, no? Basta ano na lang tayo, aware na lang tayo. Pag may nakita kayo si Michael Australiano, nakita nyo naman sa vlog ko, baka pag nakita nyo dyan, ingat kayo dyan kasi ano siya, magmamakaawa sa'yo, pero pag nagkaroon na rin siya ng tulong, iwanan na rin kayo. Grabe, no? Anong oras na ba kaya? Mag-aalas 10 na. Mag-aalas 10 na guys, ando nakapila na yung yung na vlog natin. So mapanood nyo yun sa isang vlog ko. So ayan, dito pa rin naka-duty si Kuya Punsalan. So kamusta naman ang buhay, Kuya Punsalan? Pinapalis na kami sa tinitirahan namin. Pinapalis na kasi tinitirahan nyo. Anak ng weteng. Tingnan nyo guys, yung sa tinitirahan ni Kuya Punsalan, pinapaalis na rin siya. Kung saan doon nagtira si Michael, no? Nakikita lang kami doon na siguro mga 2 buwan. Oo. Wala talagang sobra siguro yung Oo, mataas kasi ang dito guys, mataas ang upa ng bahay. Grabe. Kahit saka na pumunta rito. Ay nako, malit lang naman po ang sweldo sa pag-traffic. So paano yan? Maghahanap na lang kayo ng mas murang upahan, mas mabababa. Naghahanap na kami. Oo. Ang isang araw pa naghahanap na kami. So ayan guys, kita naman si Kuya Punsalan, isang hero din, no? Sa kabila ng malit na sweldo, nakapag-ampon pa siya ng hindi Pilipino foreigner na alam nyo naman na maselan sa pagkain, lagi naka-internet, laging naka-electric fan, na walang patayan ng electric fan, no? Natulungan namin, natulungan ng Rapid Tulfo. Napanood nyo naman yung sinabing Marites na hindi umuwi. Mga anak ko nga, kahit na wala na makain, basta sa chicken fried chicken. Fried chicken, siya naka-fried chicken, kayo naka-sardinas. Anak ng weteng. Mga anak ko, wala na makain. So ganun guys, isang sakripisyo ng isang taong may puso. Yan, hindi naman bihira naman din kasi ang mga ganitong mga kababayan natin, no? Na handang tumulong kahit walang kapalit, no? Iniwan na lang siya ng baliwala. Ay ako nga di ba? Ganun din ginawa niya sa akin So ganun din ginawa kay Idol Rapid Tulfo. Ay nako, maghintay na lang po tayo ng susunod na mga balita na pag si Michael bumalik dito at naging isang taong grasa na lang ulit. Ewan ko kung tutulungan pa to ni Idol Rapid Tulfo at ng baka, no? So yan, shoutout po dun sa sa staff ng TV5 na lumabas. Sabi po ni Ma'am Jen, Huling tulong na daw nila yun. Pag hindi pa daw si Michael umuwi, wala na daw talaga. Wala na. Wala siyang aasahan. Yun. So wala na daw. So ibig sabihin nun, narinig na, nasabi dun sa na-vlog ko, hindi daw umuwi. So nanggigigil, no? Ma'am Jen, sa mga wala naman po ako sinasabing masama about sa TV5 sa inyo, no? Lang po yun. Kung may nasabi man ako, pensya na po, no? So yan, nandito lang naman po ako, isang charity vlogger na kahit paano nakakatulong tayo sa kababayan natin, lalo dito sa harap ni Idol Rapid Tulfo. Kasi idol ko si Idol Rapid Tulfo sa mga gawaing pagtulong. Ako'y tumutulong kahit maliliit lang, no? Ay nako. So tayo Punsalan, ako'y doon kasi baka hinahanap ako doon tropa doon. Bigyan kita kahit paano ng pangbigas mo, no? Meron pa ako dito, full tank pa naman yung motor ko. So ito tulong ko lang sa iyo tayo pang pang tawag dito, pangbigas lang, kahit paano wala pa namang sweldo kay YouTube. Ito may natira pa akong ito meron pa akong sabay full tank naman yung motor ko. Bihira lang tayo magkita. Pamili mo ng bigas, mga 10 kilong bigas, kasya na to. Tayo. 500 pesos, okay na yan, Ay nako. Ganun talaga buhay, tayo, no? Basta importante, nakatulong tayo at si Lord na bahala sa atin. Alright, so tayo, pasensya na. Alright. So yan, dito po si Kuya Punsalan, no? Dito siya nagta-traffic. Mag-ingat kayo, may panikit. Pag kayo subscriber ni Boy Sardina, sabihin nyo lang, sir, baka pwede naman, tropa ko si Boy Sardina, sabihin nyo, at patatakasin kayo nyan. Joke lang. Tatay, thank you Alright. Sige. Woo! So yan guys. So yan, balik tayo dito sa TV5, mga cadaver cats, no? So yan, nakita nyo naman tong Martes natin. So nakakagigil to si Michael. So sana hindi totoo yun na hindi siya umuwi.
At sana ang totoo ay umuwi siya. Eh kaso hindi naman sasabihin ng staff ng TV5 yan kung tawag dito, hindi naman sasabihin ng staff na yon na hindi umuwi si Michael at ng babae. Siyempre kasiraan din nila yon. Eh hindi alam ng staff ni Idol Rapi Tulfo na sinabi sa akin na vlog natin na mag-iina. Oh, di ba? Siyempre sabihin sa akin yun, kaya nalaman natin. Kaya yun, nilapitan ko na si Sir Ponsalan. So shoutout po dun sa sa TV5 friend lang tayo mga beshi. So yun, maraming salamat po. Hintayin nyo mga susunod na buwan o susunod na taon na ibang nandito na si Michael, baka ma-vlog natin, baka pulubin na naman. Thank you. Bye bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa o kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan Tapos isa pa, 'di ba? 4 dapat na sardinas Oh, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.